isang ano pa lang, isang pagbabasa pa lang, 5 minutes na rin. So yan, maliwanag naman sa atin, no? Kasi yung, baka yung, kaya pinapabasa ko ng buo yun, kasi baka yung mga iba sa atin dito, hindi nila alam yung story ni Job. Yun na, alam niyo yung ano ni Job, yung puso ni Job, na nakikita ko dito sa kanyang buhay, na kasi yung time na yung God pinatawag niya yung, kasi sabi kasi doon pinatawag niya yung ano niya, yung anak, yung sinabi, di ba? Pinatawag yung mga anak niya, kasama doon si Lucifer. Yung time na yon, tinanong ng Diyos, kasi tuwang-tuwa siya sa ano nung tinanong niya yung ano, saan ka ba, kumbaga, ano yan natin, si Satanas, saan ka ba nanggaling? Sabi ni Satanas, naparoon na parito, no? Tapos tinanong ng Diyos, nakita mo ba yung lingkod ko dun sa, ano, na tuwang-tuwa yung Panginoon sa buhay ni Job? At saka, inilathala din dyan na si Job, siya yung pinakamayaman sa kanilang lugar. Amen? Siya yung kumbaga, kung tatakbo siya ng presidente, talagang wala tong talo to. No? So, ang buhay ni Job, nung time na sinabi ni Satan, kung hindi mo lang yan bibigyan kung hindi mo pinagpapala yung lahat ng ginagawa niyan, sigurado ako, sabi ni Satan, sureball ako na harap-harapan ka ang itatakboy niya. So anong ginawa ng Diyos? Sabi ng Diyos, sige, gawin mo lahat, wag mo lang siyang papatay, wag mo lang siyang gagalawin. So yun nga, binasa ka ni Gab na may dumating umaga pa yun, nung nag-celebrate pa yung sa bahay ng pangalan, nag-celebrate pa. Sa umaga, kapag gising pa lang niyo, talagang ano na agad yung isang alipin niya. Balita kagad, kalas niyo, good news yung balita, puro bad news yung balita, dahil nga si Satan, nag-attack na si Satan. Amen? At the time na yon, hindi pa matapos-tapos nung sabi nung isa na yung mga tupa niya, naikain yung mga baka, yung mga pinagkukuha nung yung pangkawat ba, yung pinagkukuha ng mga tulisan. Hindi pa matapos-tapos, dumating na naman. May dumating na naman na puro bad news yung dumating sa niya. Talagang tinanggal talaga lahat ng ari-arian niya, lahat ng kung anong meron siya, kasi yun yung inalaw ng God na tanggalin sa kanya at makikita yung faith ni Job. So yun, kung makikita natin dito si Job, no? Nakikita ko yung ni Job, yung pinaka-stand niya sa Panginoon, kasi kung titignan natin sa panahon ngayon, ikaw ba naman yung pinakamayaman sa Pilipinas, tapos maglilingkod ka pa sa Panginoon? Diba nakikita mo yung, napipicture nyo po yung buhay ni Job na, ay, hindi ko na kailangan ng Diyos kasi dito na sa akin lahat kaya ko nang, kasi kung anuhin natin yung scripture na binasa ni Gab, talagang everything is, talagang wala na siyang hahanapin, wala na siyang idadagdag sa buhay niya, kasi nga na siya kaya nga tuwang-tuwa yung Diyos sa kanya. Nakikita din na andyan din sa chapter 1 na siya mismo yung gumagawa ng, di ba, naghahandog siya doon sa Diyos, nagsusunog siya ng para doon sa mga kasalanan ng mga anak niya. Ito yung anak niya na lalaki at 3 yung babae. So ibig sabihin yung nakikita ng Diyos, yung nakikita ng Diyos sa mga anak niya, talagang wala, parang alam mo yung siya lang talaga nakikitaan ng Diyos na kinakalugdan siya ng Diyos. Amen?
Hanggang sa dumating yung time na, yun nga, tinanggal sa kanya lahat. Pero ano dun sabi na sa verse 20? Nag-ano siya, nagpunit siya ng ano, tapos nagkalbo. Kumbaga, nag-ahit kasi sabi nun eh. Nagkalbo. So, alam mo yung, kung sa time natin, yun nga, nakakalungkot isipin, no? Maraming mga tao na naglilingkod sa Diyos. Pero at the time na dumating yung mga pagsubok sa kanilang buhay o nalipat sila sa mga lugar na malayo sila sa Diyos, nalimutan na nila bumalik sa Diyos. Amen? Nakakalungkot isipin. So, meron akong tatapusin ko na yung ano ni Hope na yung kwento ni Hope kasi connected kasi siya dito sa ano natin, sa topic natin. Meron lang akong isang tanong dito na dumating na ba sa time o sa buhay nyo yung naglilingkod ka sa Panginoon tapos dumadami yung problema? Imbis na ay maglilingkod ka sa Panginoon para siyempre parang expected mo yung prosperity gospel na kapag maglilingkod ako sa Panginoon talagang yayaman ako. Amen? Dumating na ba sa punto ng buhay mo na ay maglilingkod ako sa Panginoon kasi pagpapalain ako ng Panginoon? Amen? So, nung time na nakilala ko ang Panginoon na since 2009, 17 years old ako. Pumunta ako dito ng Fairview sa Maynila, no? Na nung nakilala ko ang Panginoon, kasi sabi kasi yung mga dati kong mga kaibigan, pag maglingkod ka sa Panginoon, mawalan ka na sa kasiyahan. Diba? Sino man nag-ano nun? Pag pumasok ka sa born again o sa Christian world, mawala yung kasiyahan mo. Kumbaga yung mga ano mo, yung mga habits mo, mawala yung mga kung ano yung mga nakaugalian mo na ano. Pero alam niyo nung na-encounter ko yung Panginoon sa buhay ko, parang hindi ko ma-expect yung saya, yung parang mas maganda yung naglilingkod ka sa Panginoon kaysa, diba? Kaysa hindi mo kilala ang Panginoon. Since na nung nagtrabaho ko sa yung katulad sa Blessed Horizon Boys no, na pumasok sila sa amin, talagang yung priority namin na madala po namin sila sa church at makilala nila ang Panginoon. So ganon din yung tawag ito, yung pagkakilala ko sa Panginoon kasi at that time nung nagtrabaho ako diyan sa upholstery, ganon din po yung tawag ito, yung trabaho ko na pag hindi ako ma-attend ng church, automatic tanggal ako. Ganon yung sistema nung na kaugalian namin doon sa trabaho namin. Kahit gaano ka katagal doon, walang assurance yung mo pag hindi ka talaga nag-a-attend ng mga Bible study, ng mga talagang automatic ka. Yung kuya ko nga, 2 beses na tanggal. Pero bumalik pa rin kasi nagtino eh. So yun yung experience ko nung at that time na nakilala ko ang Panginoon. Atin lang ako ng atin. Minsan parang yung kain na lang yung inaano ko, yung inatupag ko doon sa hanggang sa dumating ang time na yung Panginoon mismo yung nagtas ng heart ko na kailangan ko nang sumuko. Kailangan ko isuko sa Panginoon yung buhay ko. At that time na yon, nakilala ko si Malo, yan. Nakilala ko si Malo, no? Dumating tayo kay Malo eh. Nakilala ko si Malo. Kasi alam nyo, nung nakilala na ni Malo yung Panginoon, tapos nalaman niya na yung salita ng Panginoon, sabi niya sa akin, kaya pala nung time na
lumuhod ba yun, umiyak siya. At ano ko, parang umiyak siya na nag-pray siya sa Panginoon. Nakaharap siya doon sa kay Mama Mary po. At ayun, yung revolto po ni Mama Mary. Umiyak pa siya doon, nag-pray siya. Pero lahat ng pinag-pray niya, walang natupad kahit isa. No? Pero at the time na nung nakilala niya ang Panginoon, meron pinrovide ang Panginoon doon na yung pinag-pray niya na naalala niya. Makakilala siya ng gwapo. Hindi gwapo yung sinabi niya. Makakilala siya ng tao na walang bisyo, walang ano. Nung at that time nung nakilala niya ako, nalaman niya yung buhay ko kung ano yung pagkatao ko. Kasi yun yung time na nag-decide siya na iiwanan niya na lahat, ako na lang. Pinilig natin. Grabe! Sana all! Balik tayo sa ano natin, balik tayo sa topic natin na yan, mabilis lang naman itong ano natin. Ilang page to, mga 5. Grabe, bilis yun. So, makibukas tayo sa Romans, yan nga, Roma 8:28. Para yung i-assign ko magbasa yan, sino ba may ano dyan, mga Bible dyan, para i-assign ko na yung mga babasahin natin para tuloy-tuloy po yung meron ka? Meron din me. Romans 8:28, itong ano, Okay lang ba kayo English? kay Malo yung Pilipos, ito kay ano? BG. Dudong is sa 8:28. Ito na dito, si ano? First Corinthians. Kasi ito parehas lang naman itong dalawa eh. Hebreo 10:25, sino mag-volunteer dyan? First Corinthians ko yun, no? First Corinthians. Mag-volunteer dyan, BG. Jomar daw. Okay. So, umpisa natin sa Roma 8. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay kakalagip na gumawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos sa mga tuwid bagay niya o mga tinawag alinsunod sa kanyang lasa. Amen. Sunod natin yung isa, yung Pilipos. Para hindi na natin isa-isahin mamaya. Sapagkat ang Diyos ang pumipilo sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Amen. So sa tayo? 1 Corinthians. No temptation has overtaken you that is not common to men. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape, that you may be able to endure it. Amen. Naintindihan niyo ba yun? Sana. So yung natin, yung iba niya naintindihan. So basahin ko. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng isang taong tapat. Sa isang tao, tapat ang Diyos at hindi niya ipanahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan. So, sa ano tayo sa Hebreo? Jomar. Huwag natin kaligtakan pagdalo sa ating mga pagtutulog. Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, lakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na gayon makikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. So, dito na tayo mag-umpisa tayo sa ano natin, sa teaching natin. Ano pala yun tawag ito? Propaganda. So, yun. Alam niyo yung ano ito? Ibig sabihin ito? Man? Can't think anymore. 1, 2. Yung wala itong gito. Walang E. Wala. 1 to quit God. Kaya nga kanina ko pa yung ano yun. So, ano yun ko na? Tagalog. Tagalog na natin. So, di na makakayanan
na bumita. I want. Some. Ba't na tayo? Some. Kung hindi mo na makakayanan, bitaw ka ba sa Diyos? Yun yung title ng ano natin, ng pag-aaralan natin ngayong gabi. So yun. Once na ikaw to, yan. Hindi tayo mag-ano ng tao na yung mga kilala natin. Yung sarili natin, sabi nga ni Pastor Bilo, na yung iba na ano, minsan galit na sa kanya paglabas niya ng church kasi sila daw pinapatamaan niya. So, magkumusina ako na dapat tayo ang lagi nating isipin, tayo. Kasi itong teaching na to, hindi ito, kung hindi pa ito nangyayari sa atin, or in the future, paghandaan natin ito, no? So, yun nga, yung nano natin yung kay Hope, na Satan attack. Yan, nag-attack si Satan sa'yo. I hope, no? Kung dumating sa time na ang Diablo aatake na sa atin, kasi alam niyo ang gawain ni Diablo, ang gawain ni Satan sa John 10:10. Ano yan man? To kill, steal, and destroy. So, ito yung trabaho ni Satan. Tayo yung puntarya niya lagi. Ngayon, ang tanong, ano gagawin natin? Sino ba ditong mag-volunteer kung anong gagawin natin kung si Satan mag-attack sa atin? Walang ini idea? Walang ini idea? Wala. So, kung si Satan mag-attack sa atin at hindi natin nakikilala ang Diyos, Walang protection. labo-labo na, wala na tayong Walang shield. yung mga hindi talaga nakilala sa Diyos pag dumating sa pagsubok. Pag dumating sa pagsubok, lumalapit sila sa Diyos. Yung iba, sinisisi nila yung Diyos. Masakit ano yan, masakit sa ano ng Diyos yun na dahil lang din sa kagawa nila. Yung si Satan. Pero kadalasan ang inatak ni Satan, yung mga nakilala sa Diyos. Amen? Kasi nga, doon sa inano natin sa Hope, yung mga namatay nga doon, yung mga anak niya, parang hindi na ano sa, kasi buhay din yun mga ano din yun, di ba? Yung mga alipin niya, pinatay lahat. Yung mga asno lang yung, ano lang yung mga mapakinabangan ng mga ano, yun lang yung kinukuha nila. Kumbaga, pinatay nila yung mga nagbalita lang yung buhay. So, ito yung heart natin. Kailangan natin itong i-guard. Lagyan natin ng gwardiya. So, anong gagawin natin? Yung si Satan ano ba yan? Mag-attack sa atin. Ito na siguro isusulat. At naiinit kasi ako no? Packet ng packet So, yun. Ang gagawin natin, ilagay natin sa buhay natin ang Diyos. Amen? Kasi, kung hindi tayo nakakonekta sa Kanya, sabi niya sa Kanya, ako dito sa Kanyang salita, wala tayong magagawa. Amen? So, itong Romans, sabi dito, nung nag-a-attack yung enemy sa atin, sabi dito sa Romans, kung yung Diyos nilagay natin sa puso natin, ito yung salita niya na
all things, lahat, pag sinabing all, walang ano yun, walang exception, yung wala talagang, ano, lahat talaga. Baga universal, international, yung mga ganon. Na pagbasahin natin yan, sabi dito, alam natin sa lahat ng bagay, yun nga, ito nga, all things, sa lahat ng bagay, ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. So, kung ang Diyos kung si Satan mag-attack, kumbaga susubukin tayo o temptation or ano man yung mga ipatuon niya sa buhay mo. Ayun yung mag-i-struggle sa buhay mo. Ito yung kung ang Diyos nasa buhay mo, siya na yung, sabi dito, all things, siya na yung siya na yung mag-provide. At sabi dito, siya na yung lahat ng layunin mo, layunin ng Diyos, idadagdag na sa'yo. Amen? Kaya, itong heart natin, kapag wala yung Diyos dyan, sabi nga din dito sa Pilipos, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. So, ibig sabihin, pag ang Diyos pala nasa atin, yung God nasa atin, siya na yung maliwanag, hindi ko nadagdagan to. Siya na yung kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang inyong kalooban. So, ano ako ng example, no, na pwede naman siguro dito sa atin. Si Iman, kung hindi niya inano yung buhay niya sa Diyos, kung hindi niya sininter si Jesus Christ sa buhay niya, makikita kaya natin si Iman ngayon dito? Makikita kaya ka namin man? No? So, sa buhay ni Kuya Romy, no? Nakikita natin yung, kahit sabihin natin yung financially ni Kuya Romy, talagang ano siya, tawag ito, giving. Ano bang ibig sabihin ng giving? Sa'yo at sa gusto niya, yun na talaga yung budget niya lagi. Tama ba Kuya Romy? No change. Diba? No change na, no change. Kasi giving na siya. Pension No? Pero, yung heart niya, nakaano sa Panginoon, andun yung Panginoon sa heart niya, patuloy yung pag-i-stand niya para sa Panginoon. Kasi, sabi sa Pilipos 2:13, ang Diyos yung kumikilos at nagsasagawa upang ating naisin na tayo'y maglingkod sa Kanya. Amen? Hindi tayo malayo sa ano man yung circumstance, yung mga pakana nito, isita, everything is under control ng Panginoon. Amen? Ito sa Korinto. Kasi itong mga verses na to, ito yung magiging ano ng Diyos sa atin. Na dapat alam natin to at the time, in the future, na ang kaaway, gusto niya tayong i-steal, destroy, and to kill. Kill pala yung una nun. So sabi dito sa Korinto, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng isang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo. Take note niyo po, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Amen? So dito pala, all things, kumbaga, ang Diyos na yung
mahala, eh, siya na yung pinagpapahari mo sa buhay mo. At dito, ang Diyos na rin ang bahala na yung desire ng heart mo na patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Kasi kung hindi mo i-honor, hindi mo paghahariin sa iyo ang Diyos sa buhay mo, malamang wala ka ngayon dito. Nung at the time nga nung wala pa talaga akong true relationship sa Panginoon. Pag sinabi ng barkada ko, ano tayo? Punta tayo dun sa diskuhan. Punta ka agad kami sa diskuhan kasi yun yung flesh, Tagalog nun. Makalaman na gawain. At the time na ito, hindi mo ito ipapriority sa buhay mo, siyempre, yung sarili mo yung susundin mo. Amen? So balik tayo. Dito sa Pilipos, ang Diyos lagi ang nag-ano sa atin, ang mag-guide sa atin. Dito naman, parang just you pa rin na. Parang hindi pa rin ikaw kasi nakalagay ito eh. So, yan sa 1 Corinthians, yung pag dumating yung pagsubok sa atin, anong sabi dyan? Hindi niya tayo bibigyan ng higit sa ating mga kaya. So, malinaw ba yan sa inyo? Na kapag tayo, isisinter natin sa buhay natin ang Panginoon, ibigyan niya tayo ng lakas upang, sabi dito sa take note ng A ng 30, kakayanan ito. No? At dito, sabi dito, God provide. Kasi nandiyan sa iyo eh. Ibig sabihin, siya na yung sa Bisaya pa, magmando. Siya na yung mamahala. Siya na yung magdidikta. Amen? Siya na yung magdidikta. At dahil siya na yung magdidikta, pag dumating ka sa atake ng, ano man yung atake na yan, yung mag-ano tayo ng ano dito, natin yung pag-aaral. Kasi minsan dito wala naman nakakita ng aral na balik-balik sa school. Nung unang baka meron dyan magmusing na ako. So nung nag-aaral ka, yan, nag-aaral, bumagsak ka. Ngayon, dahil bumagsak ka, sinisisi mo ang Diyos ngayon. Ano ba yun, Lord? Nag-pray naman ako sa'yo. Bakit? Nakakatatlong balik na ako sa grade 9. Parang gano'n yung ano, grade 8, grade 9 kasi kadalasan ng nalalaman ko doon sa amin. So kasi ano tayo, yung about tayo sa mga pagsubok. So hindi lang sa estudyante. Mabubusin na din ako. Yung about naman sa mga boys, no? Na kapag naghiwalay sila ng kanilang mga girlfriend, no? Sabihin na nila na, Lord, ito yung pinagpipray ko eh. Ano ako, hindi ako nakapasa, o di kaya nag-break kami, mga ganon. So, sisihin mo na ngayon ang Diyos. O ibig sabihin, Lord, hindi mo binigay sa akin, ay ko na maglingkod sa iyo, yung mga ganon na mga sistema. So, kaya natin to pinag-uusapan para pagdating ng panahon,
alam na natin na at the center ng buhay natin, all things, ang lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Kasi yung mga nagmamahal sa Kanya, ito yung sinisinter nila yung Diyos sa buhay nila. Sa mga hindi nagmamahal, di ba yung mga alipin, namatay na sila diretso hindi na nga na ano yung ano buhay nila doon na yung mga anak nila ay yung anak ni Hope, di ba? Nakapanginayang yung mga yung buhay nila na bigla lang nagsabi yung doon, ako na lang yung nabuhay na umampas yung malakas na hangin at takbo na sila lahat doon. Si Hope yung kinatuwaan ng Diyos Kumbaga, dito pa lang sa Romans, when si Hope, wala siyang reklamo wala siya, kahit ituloy natin doon sa chapter 2, na nung bumalik na naman na nag-uusap-usap na naman yung mga anghel, na sinabi nung Satan, saan ka na naman? Diyan, paborot ka pa rito pa rin ang sabi niya. Kung nakita ko ba yung lingkod ko doon, tuwang-tuwa pa rin yung Diyos kahit di ba? Tuwang-tuwa pa rin yung Diyos kasi tuwang-tuwa siya dahil hindi siya tinakwil ni Hope. Grabe yung heart ni Hope, no? Nakikita natin yung yung heart ni Hope. Andun yung pagpapakumbaba niya, andun yung pag-honor niya sa Panginoon. At andun yung, alam mo yung, hindi siya nag-aangas na ako yung pinakamayaman dito sa lugar natin, kaya dapat ako yung hari dito. Hindi yun yung niya It depend pa rin siya sa Panginoon kasi yung heart niya, binibuild ng Panginoon. Amen. Kaya nga parang, nung sinabi ni Sita na tuksoin niya, talagang ang Diyos yung parang parang confident ang Lord Kasi alam niya na kumbaga hindi na. So parang gano'n yung parang ako nito, talagang hindi ako itatakwil nito. Parang gano'n yung ng Lord. So overconfidence ang God kay Hope kasi talagang at the time ng buhay ni Hope, siya yung lagi yung pinupuri ni Hope. So balik tayo sa saan ba tayo? Yun, dito tayo sa God's provide you to escape. So yung mga pagsubok na mapagdadaanan natin o nadaanan na siyempre sa tagal ng sa tagal ng paglilingkod sa Panginoon, marami din sa atin dito ngayon na nagtatagumpay na sa mga pinagdadaanan natin sa buhay natin, no? So kaya kailangan natin maghandaan natin yung attack ni Satan sa atin. Nasabi dito, ano man yung mga attack ni Satan sa atin, ang Diyos naman kasi dito tayo lagi nakatuon. Ang Diyos naman ang provide kung paano natin ito malalampasan. Ang una, binibigyan tayo ng lakas. Lakas ng loob. Lakas upang makayanan. Tapos, sa pangalawa, bibigyan pa niya tayo para malagpasan yung mga pagsubok na dadaanan natin. Nakuha nyo ba? Ay, hindi nyo nakuha. Mamaya, ulitin natin para taas pa oras natin. No, sabi dito sa Hebreo 10. So dito ang Lord talaga ang natin ang buhay natin. Yan. Pagdating naman dito, ito na yung sabi ito, huwag nating kaligtaan. Ito yung mga gawain na ganito. No, in short, yung pagdalo natin sa church every Sunday, pagdalo natin dito. Dito na ba tayo pagkatapos? Hindi pa. So yun, sabi dito, basahin ko ulit para mas malinaw. Huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba.
Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita na nating malapit na ang araw ng Panginoon. Yun, malinaw na malinaw. Pero at the time nung pagkakilala ko sa Panginoon, everyday kami, everyday devotion, every night, Bible study. Kasi walang humpay na parang walang humpay na pagsaliksik sa salita ng Diyos. Yung alam mo yung sa Jose 1:8. Bago kami mag-start ng trabaho, kung 6 kami doon sa shop, 6 kami doon magsisharing ng Word of God. Tapos, pagdating pa ng gabi, meron pang Bible study, buti kung malapit lang. Ang layo siguro, 3 beses ang monumento hanggang dito, 3 beses. Yung iba, medyo malapit lang din. So, dito sa atin, 2 times a week lang yung pagtitipon-tipon natin. So, yun nga, yung sinabi dito, magpalakasan tayo sa isa't isa. Tama pa naman tayo sa oras. Magpalakasan tayo sa isa't isa. Hindi tayo nagtitipon-tipon dito para purihin natin ang isa't isa. Diba? Nagpunta tayo dito para magpalakasan sa isa't isa. Amen? Kumusta natin yung isa't isa na lalo na pag may problema yung isa na ano natin kaagad na tulungan natin, na provide natin. Kasi yung pag makilala mo ang Diyos, minsan dati kang hindi giver, pag nakilala mo ang Diyos, naranasan ko, wala akong kape, at that time na binata pa ako, wala akong kapera-pera. Tapos may nag-teaching na pastor. Tapos parang nag-ano yung heart ko na bigyan ko siya ng kahit yung pila ko parang 1-2 lang. Tapos parang bigyan ko siya ng 1,000, tapos hindi ko rin naman nabigay kasi parang nag-alinlangan ako. parang di ba, parang alam mo yung pag ang Diyos yung sa'yo, kasi yung nag-teaching kasi kilala ko yung niya, yung buhay niya na talagang ipit sila sa nila sa finances nila. So yun pala itong Hebreo 10:25, ito pala yung pinakamahalaga sa ating mga Kristiyano. Bakit? Kasi sabi dito, wag nating kaligtaan. Bakit sinabi dito wag nating kaligtaan? Ano ba ang pinapunto dito? Huwag natin kaligtaan ang pagdalo. Kasi, yung buhay natin, kapag nawala tayo sa gawain ng Panginoon, siguro, sabihin lang natin ng 1 buwan, 2 months, tapos hindi ka na, wala ka ng, tawag ito, wala ka ng devotion, kumbaga, hindi ka na nakakapag-fellowship, mawala yung mo parang yung hindi naman lahat yung dito yung pinapunto dito. Kumbaga may time na manghihina ka o di kaya mawala ka talaga sa gawain ng Panginoon. Amen? So ito yung kasi dito tayo mag-e-end. Parang gutom na kayo. So, ito muna unahin natin yung kainin natin yung salita ng Panginoon by the spiritual. No? Kala nyo, tapos na tayo. So, anong gagawin natin? Ito nga, yung Diyos na yung center natin. Ano yung gagawin natin para maging solido ang
ang buhay natin na dito sa atin ang Diyos. So dito tayo sa Matthew. Ayusin natin magsulat. Matthew 7:23. Matthew 7:7. So sabi dito, ito kasi ay tapos malapit na tayo matapos. Basahin natin yung mali. Episo 6 verse 16. Pero kung babasahin natin yung ano na to, yung pinaka ano talaga ito, marami siyang isusuot sa ating buhay. Ayan na. Malapit na tayo matapos. Itong Matthew. Sabi doon na humingi kayo at kayo bibigyan. Ngayon sabi dito Lord, nag-pray naman ako bakit ako bumagsak babalik ko. Yung pinagsakan mo ka, isang subject. Yun pa yung hindi ka nakapunta sa grade 10. Lord, diba kasi ano to yung prayer natin according to Santiago na yung kaya pala hindi dininig ng Diyos yung mga dinadaing natin kasi okay, para meron kayo idea kasi minsan yung heart natin hindi siya yung inihingi natin ikalooban ng Diyos para sa atin. Mamaya mag-pray ka ng big bike, meron akong kailangan gusto ng big bike tapos May lisensya, wala. wala lisensya. So nag-pray, ibibigay kaya ng Panginoon sa kanya, no? Mag-pray ka ng helicopter, bibigay ng Panginoon sa iyo. Hindi ganun ang Panginoon na okay, gusto mo like gano'n. So yun nga yung naturo natin sa atin ito ni Ninong Gino na yung mga yun nga ang Diyos mismo ang kumikilos at nagpo-provide sa atin kung ano yung mga kailangan natin ayon sa kanyang layunin, ayon sa kanyang will, hindi will natin yung kaya minsan paisip ka na Lord, ang dami, yun nga yung nabanggit ko kanina, yung daming pinagpipres si Malo. Tapos at the time nakilala niya ang Panginoon, isa lang yung binigay sa kanya na prayer. Isa lang yung natupad. Walang pagsisisi. Isa lang yung natupad, no? Nakilala siya ng gwapo. Parang binalik yun. So, yun. Humingi kayo at kayo bibigyan, tumatok kayo at kayo pabubuksan. Manap kayo at kayo makakatagpo. Kapag ang sino man, sabi doon, ang sino man ang humingi, okay, bibigyan, ang tumatok kayo pabubuksan. Sabi niya sa Matthew. Kailangan talaga natin kung hindi lang sa bibig natin na ay Lord, ilalagay kita dito sa puso ko Hindi lang according to Santiago din kasi ang Santiago kasi na lahat ng nandiyan sa Santiago parang faith and faith and works, no? Kung hindi ako nagkamali. Hindi lang pwede sabihin mo nasa isip mo, Lord, mahal kita ikaw yung prinsipe ng buhay ko. Kumbaga ikaw yung masunod sa buhay ko. Pero sa buhay mo naman talaga, hindi mo talaga siya pinapamuhay. Amen? Kaya, itong prayer, muntik na mabulpen. Itong prayer, importante ito.
sa puso natin. At ito naman, Episo, sabi doon, isuot natin yung shield of faith na guard ng heart natin. At the time, kapag itong mga yung gagawin ng Diyos sa buhay natin dahil siya na yung naintindihan nyo na, no? Siya na yung pinapamuhay natin ginagawa na natin yung mga kalooban ng Panginoon. Dahil siya naman ang Diyos naman talaga ang nagplano ng lahat ng bagay. Kaya, nung si Satan nag-attack sa atin, hindi na siya. Anong nangyari? Hindi ko maalam yung kung ito yung spelling ng bounce. Tama ba? Kapag kasi Satan naka-attack sa atin at itong dalawa na to pinasulit natin sa buhay natin. Alala ko yung teaching ni nung last time na magiging genuine yung natin. Tatlo ba yun? Apat, no? Na magiging genuine, sabi dito, leads to a genuine love. Leads to a genuine faith, genuine love, and leads to a genuine joy. Sabi nga dito, nakanot sa akin na di mapapaliwanag na saya, di ma-express na kagalakan. So, ang last, lead to a genuine salvation. So, dumating pa rin tayo sa salvation. So, yung salvation natin magiging yun sa atin. Kasi hindi naman dahil sa mga gawa natin tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Pero at the same time, ito kasi ang pinakapunot dulo ng lahat kung bakit yung salvation natin nawala sa atin. Amen? Kung hindi natin in the future magagard yung heart natin. Kasi sa heart, na-experience ko at that time ng yung galing ako sa trabaho. Tapos pagod na pagod ka, no? Talagang minsan pagpagod ka, mainit ang ulo mo eh. Minsan yung kahit hindi ka naman galit sa kasi yung hindi ka naman galit sa minsan nagkakamali yung konti yung tao, parang iba yung iba na kagad yung iba na kagad yung action mo. So kailangan natin mag-guard yung heart natin in the future na darating naintindihan nyo naman siguro ng natin yung teaching natin. No? Maliwanag naman yan kasi alam nyo nung pinag-aralan ko po itong teaching na to, siguro mga tatlo, apat. Hindi lang 3, 4, hindi ko siya hindi ko siya makuha hindi ko siya ma-gets or talagang parang sabi ko parang hindi ito yung gusto kong ituro. Pero nung time na humingi ako ng sa Holy Spirit na sa akin yung nito. Kasi ako mismo nakikinabang sa nung at that time na sabi ko, ay ang ganda pala ng na to. Ang ganda pala ng mensahe dito or ang sinasabi ng Diyos sa atin. Kasi at once na ang Diyos mismo ang nagplano ng buhay mo. All things, ang Diyos mismo
hindi ikaw yung magplano sa buhay mo. Siya yung magpo-provide kung paano mo lagpasan ang mga darating na pagsubok sa buhay mo. At ito dapat hindi ito mawala sa atin. Lagi tayo mag-pray. Ito minsan ako dito, namin ko sa sarili ko to. At that time kasi nung nagkuling yung LSF atin na sabi, sino ba yung gusto sa ano ba yung pinapili sa atin? Yung warrior, tsaka intercessor, at tsaka prayer ata yun. Ayun, dalawa lang. So, yung pinili ko yung warrior. Yung ikaw yung mismo yung, diba? Pero nawala sa akin yung ano na to, aminado ako at kaya nga parang at the time na inano ko tong ano na to, yung teaching na to, talang sabi ko, uy, ouch, parang gano'n. Parang gano'n. Kasi kung ito lang yung magiging ano natin dyan, hindi ito magiging solid yung faith natin kung kulang tayo sa prayer. Pag kulang tayo sa prayer, sa mga pagdalo ng mga gawain ng ganito, ano mangyayari sa atin? Mabilis lang tayo dito sa attack ni Satan. Kasi, lalo na pag nag-iisa ka lang na wala ka na nakausap na mga Christian people, mga nagpagkilala sa Panginoon, wala na nagpapalakas sa'yo. Ay, nako naman. Ang bilis. No? May tingin si Dudong Isakit. Dudong Isakit. Tinood ang gusto. No, so, yun lang po yung ano natin. Na magiging center sa atin ang Diyos. Narinig na yung ano natin. So tayo muna ay sandali mo po.